po ng soul winning and discipleship, none other than Preacher Rene Tang. Good morning, everyone. Magandang umaga po sa bawat isa. At ako po ay nagagalak na kayo po ay aming makakasama sa umagang ito. Today is Sunday, and Sunday is, it's the Lord's Day. Amen? That's why we gather together here sa gawain ng Panginoon, sapagkat ito po ay araw ng ating Panginoon. This is not our day, this is the Lord's Day. So this morning, as we start, atin po munang sambitin yung ating pangako sa ating Panginoon. Let us recite. Ready now, begin. Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako ay nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao o kayamanan man, ang lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Yun po ba ay totoo sa buhay natin? Ang buhay punong-puno ng problema. Tama? At ang tao, naghahanap tayo ng solusyon. Ang tanong, saan at kanino mo hahanapin ang solusyon sa problema mo? As we recite ang ating pangako, hindi mo hanapin kanino man. Hindi sa koneksyon, hindi sa kakilala, hindi sa lakas, kundi ang solusyon hahanapin mo lamang sa ating Panginoon. This morning, tayo po ay magbuklat ng ating mga Biblia. Are you ready to hear God's Word this morning? Kindly share your Bible with your seatmate. Kindly open your Bible in the book of John. Isaiah. Isaiah muna tayo. Isaiah 40 verse 31. It is a common verse. Alam na alam itong kantahin ng mga kabataan natin. Isaiah 40 verse 31. It is in the Old Testament. Ready now? Read. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. So tayo po manalangin, dakilang Diyos. Sa umagang ito, kami po ay nagpupuri sa iyo. Hiling at dalangin po namin ang iyong malayang pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat po sa iyong salita. Nagbibigay sa amin ng panibagong pag-asa, ng panibagong kalakasan, sa pagharap namin sa buhay, Panginoon. Tunay, dakilang Diyos, ikaw ang kailangan namin. Kami manglulupaypay, kami igugupo ng problema, pero may panibagong lakas na nagmumula sa iyo. Pangunahan po ang aming pananambahan sa umagang ito, ikaw po ang kumilos sa amin. As I speak from without, you speak from within. Pagpalain mo rin po ang aming pastor sa lugar po ng Korea, i-empower him, Panginoon, biyaya at pagpapalang po aming inihingi, purihin ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Thank you. Please be seated for a while. Maraming salamat po. Ang ating pastor po ay nasa lugar po ng Korea at siya po ay tumawag kanina. Ang temperatura po doon ay -3. As he prayed for me, I asked him, Pastor, ba't kayo pagod na pagod? Parang kayong hinihingal. Sabi niya, ang nasa thinking ko, siya'y tumatakbo o baka siya'y nasa labas. Saan tingin, paano tatakbo si Pastor? Sabi niya, Brad, sobrang lamig dito. -3. Kaya, pag-pray po natin, hindi po biro yung kondisyon ng lugar na kanilang pinuntahan. It is a new thing for him. First time nilang makakaranas ng ganon at sabi niya, umuulan pa ngayon ng niebe. So, umuulan ng snow at the same time, sobrang lamig. Okay? So, please do pray for our pastor. And this morning, I would like to recognize one of our guests. Bisita po ni Ma'am Serapio. Kindly stand up, please. Narito po si Rolly Macalinaw. Rolly? Tayo lamang, Rolly. Ayun sa likuran. Everybody say! Thank you. Please be seated. Sa mga nagdala po ng bisita at sa mga bisita, maraming salamat po. At kayo po ay nagpaunlak
sa aming mga kapatiran na aming kayong makasama sa umagang ito. Okay. So ang ating pong lesson this morning, this is all about resiliency. Okay. At itutuloy po natin yung ating lesson ng mga nakaraang linggo sapagkat hindi po natin natapos. Okay? So, we will talk about resiliency. Ayon sa ating binasa, Isaiah 40 verse 31, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength." So, sabi ng Panginoon, silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Why do we need to wait upon the Lord? But natin kailangang mag-antay sa Panginoon. But the Bible says we need to renew our strength. But napapagod ba tayong tao? Are we weary in this life? Pagod ka na ba sa buhay? Pagod ka na bang bumiyahe? Sa tagal ng edad natin sa mundong ito, marami na tayong pinagdaanan. Ang tanong, pag tayo ba ay patuloy pang dumaan sa problema ng buhay, kaya mo pa rin bang tumayo sa iyong buhay pananampalataya? Lahat tayo mapapagod, nakakapagod ang problema, nakakapagod ang mister, ang hirap ng unawain, napagod ka ng umunawa, napagod ka ng magpatawad, napagod ka na dun sa exam na hindi mo maipasa, napagod ka na dun sa boss mo, walang nakita sa'yo kundi mali, napagod ka ng unawain yung misis mo na lagi na lang iingay ang narinig mo sa bahay, napagod ka dun sa kapitbahay mo na wala nang ginawa kundi i-chismis ka, napagod ka na dun sa kaibigan mo na akala mo totoong kaibigan, yung pala sinasaksa ka sa likod. Nakapagod ang buhay. Gigising ka sa umaga, papasok ka, uuwi ka. Life is a cycle. Pag wala ang Panginoon sa buhay natin, mapapagod tayo. Ang ating tendency, we want to quit in life. Ni ayaw mo nang lumabas ng bahay. Ni ayaw mo nang makipag-usap. Ni ayaw mo nang ilip yung finger mo. You do not want to talk people. Napagod ka na. That's why the Bible says, let us wait upon the Lord for us to renew our strength. That's why the Bible says in Matthew chapter 11 verse 28, come. In Matthew 11:28, the Bible says, you come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal, kayong napapagod, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So mga minamahal, the Lord is inviting us to come to Him. Marahil hahanapin mo ang kapahingahan sa maraming bagay, sa maraming lugar. But I'll tell you, si Demas iniwan ng Panginoon, he loved the world. Dahil ang pangako sa kanya ni Satan, I can give you freedom. Sa simbahang yan, tatalian ka sa liig. Sa simbahang yan, hahawakan ka. Sa simbahang yan, maraming bawal. Ang Biblia, maraming rules, maraming commandments, maraming utos ng Panginoon na may hirapan kang sundin. Totoo ba yun? Na maraming utos ng Bible na mahirap sundin? Totoo ba kiniklaim ng mga tao? Na mahirap sundin ang salita ng Panginoon, na napakabigat ang mga utos ng Diyos, na pag ikaw ay nandyan. 1 John 5:3. Pakinggan natin ang sinasabi ng Panginoon. Bilang mananampalataya, uutusan ba tayo ng Diyos ng isang utos na hindi natin kayang sundin? And to the point that we will fail. Anong sabi ng Panginoon? Basahin po natin ang sabay-sabay. Ready now? Read. And His commandments are not, hindi mabibigat ang utos ng ating Panginoon. And this is the love of God. Ito po ang pag-ibig ng Diyos sa atin,
na ating tuparin ang kanyang mga utos. Mahal ng Panginoon na ang kanyang mga anak sumusunod sa kanyang utos. Ito ang kanyang pag-ibig sa atin. What God wants from us is a complete obedience. At ang sabi niya, once you obey me, and I'm gonna tell you, my commandments are not grievous. Hindi mabigat. Ibig sabihin, kung hindi mabigat, kaya nating sundin. Tandaan po natin, hindi ipapagawa sa iyo ng Diyos ang isang bagay na alam niya na hindi mo kakayanin. Because God doesn't want us to fail in life. God promises us an abundant life. Isang matagumpay na buhay. Bumibigat lamang ang buhay, mga minamahal, pag tayo lumalayo sa ating Panginoon. Once we do things based on our rules, on our own will. Kaya nga sa Bible, merong permissive will, merong God's will. Tama? Ba't marami nakakapag-asawa ng maaga? Ilan taon ka na, Iha? Ikaw na naka-lipstick. Ilan taon ka na? 14. Yung katabi mo? Ha? 11. Alam nyo ba ang statistics? At the age of 12, ang pinaka-youngest, 9. Meron nang napapariwara. Meron nang nabubuntis. Ang sabi ng mga kabataan, sabi ni nanay, oh, bata ka pa ha, huwag mo nang papaligaw ha. O nagpapaalam, ano yan, nanliligaw sa'yo, may ka-text ka, ano mo? Ang sabi mo, sabi ng nanay mo sa'yo, ang bata-bata mo pa, nakikipag-text ka na, love-love ka na, ano, mag-aasawa ka na? Ang sabi ng kabataan, biro, ligaw lang, text lang, asawa na agad. Di ba? Yun ang sasabihin ng mga kabataan, di ba? Biro, bata-bata ko pa, asawa ka agad. Ligaw-ligaw lang eh. Crush-crush lang, asawa na ka agad. Tanong ko kayo. Sa tingin mo, Iha, plano mo ba mag-asawa ng maaga? Hindi. Sino nagplano ng mag-asawa ng maaga? I want to marry at the age of 12. Gusto ko mabuntis ako at the age of 15. Meron ba? Wala. Walang kabataan nagplano na mag-asawa ng maaga. Mabuntis ng maaga. Magkaasawa sa hindi tamang panahon. Walang nagplano. Tama? But the reality, the statistics itself, told us at the age of 12, teenage pregnancy exists in the Philippines. Pinlano ba nila? But, ligaw lang, asawa agad. Why? Wala nagplano. Ama, kapag kayong umangal mga kabata, pagsasabi kayo ng mga magulang ninyo, huwag mo munang intindihin yung mga ligaw-ligaw na yan. Mag-aral ka muna. O sino nag-aaral? Taas ang kamay. Mga kabataan nag-aaral. Plano nyo na ba mag-asawa? Mag-aral muna. Tama. Okay? O Iha, pwede na ibaba ang kamay. Ha? Kaya huwag niyong questionin si nanay o si tatay pag kayo sinisita. Kasi wala nagplano. Ba't nangyari? Because at your age, you are not capable to handle relationship. Bata pa kayo eh. Akala nyo laro lang ang pag-ibig. Akala nyo telenovela. Tama? Diba sabi ko nga sa inyo, walang soulmate. Alam mo yung soulmate? Siya nagpatibok ng puso, talagang siya na. Ang aga tumibok ng puso, talagang siya na talaga. Diba? Nakita mo yung isang gwapong, ano ba yan nangyari kay Samson? Pumunta siya sa team na, at nakot yung mata niya sa isang Pilisteo. At ang sabi niya, pag uwi niya sa bahay, Pa, Ma, gusto ko yung babaeng yun. Gusto ko siyang pakasalan. Siya ang minamahal ko. He was caught sa ganda ng babae. At ang sabi ng kanyang mga magulang, anak, Samson, wala bang babae dito sa Israel? Sa tribo natin, para piliin mo. At pipili ka ng taga-ibang bayan.
Dahil si Samson, he was so obsessed sa ganda ng babae, pinilit niya ang sarili niya. Okay? Sino yung babaeng yun? Si Delilah. Doon na simulang masira ang karir ni Samson. Nakot yung ay niya sa ganda. Tama? Marami sa atin, akala natin, pag tumibok ang puso, siya na. Joshua, hindi pa. Hindi pa, Joshua. Aldrich, baka siya na nga. Akala natin, sabi natin, siya talaga eh. I cannot live without her. Siya ang aking soulmate. O babasagin natin ang soulmate. Kung totoo ang soulmate, in case, sino ang asawa ko? Ma'am Lisa. Okay. Bago si Ma'am Lisa, nagkamali ako sa buhay. For example, siya ang soulmate ko, supposedly, wag si Ma'am Lisa, iba na lang. Si Coach Arman na lang, para mas maganda. Si Coach Arman. Sabihin natin, ang napangasawa niya, si Sister Vilma. Okay? In case, hindi pala si Sister Vilma ang soulmate para sa kanya. Okay? In case. Tama? Nakapag-asawa siya ng iba. So, yung cycle ng soulmate na magkakapartner dapat supposedly nasira sa kanya. At dahil Sister Vilma ay para sa kanya at hindi siya ang napangasawa niya, Sister Vilma maghahanap ng kapartner in life. Dahil meron na siya, hahanap siya ng iba. Tama? So dahil si Sister Vilma ay intended for him, nasira na naman ng soulmate. Yung makukuha niyang partner, may intended partner supposedly. So dahil sa pagkakamali ni Preacher Arman, nasira ang chain ng pag-ibig sa isang pagkakamali. Ilang tao nagkakamali? Akala ko siya ni. After 5 years, naghiwalay. Yung mag-asawa na, naghiwalay pa eh. Yung ang kinasal na, naghiwalay pa eh. Yung marami ng anak, naghiwalay pa eh. Ang kailangan natin, magpasakop tayo, nanay, sa Panginoon. May magandang plano sa iyo, nanay, ang Panginoon. Huwag ka magmamadali, ha? Amen. Ilan na apo mo, nay? 8. May apo na sa tuhod. Si tatay? Po? Nasa langit na. May plano pa ba, nanay? Nasumunod agad? Wala pa, syempre. Nasa pangamay ng Panginoon yan. Ha? So mga minamahal, huwag magmamadali. Walang nagplano na mag-asawa ng maaga. Ha? Kaya pag sinita ni nanay at ni tatay, balik sa statistics, at 12 years old, mayroon nang nanganganak. Yung mga kabataan yan, sinaway ni tatay, sinaway ni nanay. Ano nangyari? Pag tumibok ang puso, ayaw nang makinig. Ayaw nang sumunod. Pasasaway na. So balik tayo. Tandaan po natin, walang utos ang Diyos na mabigat sa atin. Kaya nating sundin. Ibig sabihin, if this is doable, if God's role is doable, we can fulfill it. We can have an abundant life. Amen? Kaya nating maging masaya sa buhay nang hindi iniiwan ang Panginoon. Pakilagay mo nga yung sa bandang huli natin, sinasabi natin sa bandang huli, yung salitang kaya ko. Pakipost mo nga yung kaya ko. Pakipost yung kaya ko. Hinahanap lang po nila. Iyan. Ito sinasabi natin every end ng service. Kung ito gagawin mo totoo sa buhay mo, hindi mo iwan ang gawain ng Diyos. Kung ito gagawin mo totoo, ikakapit mo sa buhay mo,
magtatagumpay ka. Basahin natin. Ready now, dahan-dahan, read. Kaya kong magtapos sa pag-aaral nang hindi iniiwan ang gawain, mga kabataan. Kayang matapusin ang pag-aaral na naglilingkod sa Panginoon. Huwag mong isipin, I'm so busy, ang daming thesis, ang daming project, ang daming assignment, ang daming requirements. Pag nakatapos na ako ng pag-aaral, babalik ako sa gawain ng Panginoon. Kaya kong magtapos sa pag-aaral nang hindi iniiwan ang gawain. Isa puso mo yan. Dahil every Sunday, gagabayan ka dito kung paano ka magtatagumpay sa iyong pag-aaral. Secondly, kaya kong makasumpong ng trabaho nang hindi binibitawan ang pagiging Kristiyano. Huwag mong ibenta ang pagiging Kristiyano mo. Kristiyano ka, sa loob ng bahay, sa loob ng opisina, sa loob ng eskwelahan, Kristiyano ka kahit nasaan ka. Hindi mo ibebenta yan to self-gain. Kasi sir, sa trabaho namin, kailangan sasama ako makipag-inuman. Kailangan meron kaming smoke time. Kailangan makipag-banding ako sa kanila. Huwag mong iwan pagiging Kristiyano mo. Kaya kong sumaya nang hindi nalulungkot ang Diyos. Alam niyo, isa kong pangarap sa Panginoon, sabi ko sa Panginoon, Lord, as a leader, ang isang pinakaiiwasan ko, yung masaktan ko yung damdamin ng pastor ko. Isa yan. Dinipay ko sa sarili ko. Lord, huwag mo pong hayaang masaktan ko yung damdamin ng pastor ko. Yan ang pinakaiiwasan ko. Kaya nating sumaya nang hindi nalulungkot ang Diyos. Next, kaya kong makamit ang aking mga pangarap nang hindi lumalayo sa Diyos. Maraming Kristiyano, uunahin muna ang lahat at sabihin, pag natapos ko na to, babalik na ako sa aking Panginoon. Ilang porsyento ang nakabalik? Can you tell me? Wala. Kinain na ng sanlibutan. Kaya kong tutukan ang aking pag-aaral trabaho nang hindi nawawalan ng oras para sa Diyos. Balanse. May time sa pag-aaral, may time sa gawain ng Panginoon. Bakit? It is God who will sustain us. Sino ba nabibigyan ng katalinuhan? Si God. Maaring sa lupang ito, mga minamahal, magtagumpay ka. Maging successful ka in life. Sa iyong career, sa iyong trabaho, sa iyong pamilya. You can have many things in life. Kaya mong bilhin ng lahat. Nagtagumpay ka eh. Pwede. Tama? Pwede kang bumili ng relo. But you cannot buy time. Pwede kang bumili ng kama, pero di ka pwedeng bumili ng tulog. Pwede kang bumili ng masarap na pagkain, pero hindi mo kayang bumili ng appetite. I-offer sa'yo, maraming i-offer sa'yo sa libutang ito, na kaya ring i-offer ni God. Tama? Pero hindi lahat ng ino-offer sa'yo ni God, kayang i-offer ng sanlibutan ito. Mamimili ka. Anong susundin mo? Yung ino-offer, Demas loved the world. Iniwan niya ang gawain. Minahal niya ang sanlibutan. Maraming Kristiyano na ang thinking nila na yung kanilang pangarap sa buhay ay yun din ang pangarap ng Diyos para sa kanila. Marami kasi nagkakamali dahil ito yung goal nila, akala nila ito rin yung goal ni God para sa kanila. Always remember that what you want is not equal to what is right. It's not always the same. May mga bagay na gusto tayo, pero hindi ito yung tama para sa atin. So hindi mabigat ang utos ng Panginoon. It can be done. Kaya huwag kang umangal, Lord, ang hirap naman maging Kristiyano. Ang hirap namang sumunod sa kalooban mo. Ang hirap namang maging Baptist. Ang hirap namang maging maayos. Mga minamahal, it's doable. Kaya.
kayang magtagumpay ng pagiging Kristiyano. Sinabi na sa atin yan ng Panginoon. 1 John 5:3, "For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous." Hindi mabigat ang utos ng Diyos para sa atin. "But they that wait upon the Lord shall renew their strength." Kailangan nating mag-antay sa Panginoon. What does it mean to wait upon the Lord? In the scriptures, the word wait means to hope, to anticipate, and to trust. Yung mag-antay ka. Okay? Ibig sabihin niyan, magtiwala ka, umaasa ka, at nagtitiwala ka. Okay? Yung hope and trust, it requires faith on us. Yung mag-antay, nag-antay ako kay mama nung nililigawan ko pa lamang siya dyan sa Makati. Nag-antay ako ng 2 oras, hindi siya dumating. Kailangan ko lang pumasok sa Reynolds, malilate ako sa shuttle bus namin, umalis na ako. Alam mo yung nag-aantay ka na hindi dumating, inaantay mo, ang sakit nun eh. Parang ang feeling mo, you are rejected. Tama? Marami sa atin, we wait upon the Lord. Lord, what is your will? Lord, kailan darating? Kaya masagutin ang panalangin ko. At pag tayo ay nawalan ng patience na mag-antay, we turn our back and we are hurting. And thinking natin, Lord, you are not true to your promise. Pangako mo, you will supply all my needs according to your riches and glory. Ang pangako mo, you will never leave me nor forsake me. You are always there for me. Lord, ang dami mong pangako sa akin. Pero to the point in time na nasaan ka? Nung panahong ako ay lagmok sa problema, sa panahong kailangan kita, hindi kita maapuhap. Remember the poem, Footprint in the Sand? Na sila naglalakad sa beach, ang sabi niya, kasama niya ang Panginoon, holdingan sila ng Panginoon. At nung siya lumingon, nakita niya 2 sets of footprints, dahil kasama niya ang Panginoon. At nung siya ay dumating sa punto ng buhay na siya dumadaan sa maraming problema, pagsubok, trials, problems in life, sabi niya, paglingon niya, nakita niya just 1 set of footprint. Sabi niya, Lord, nasaan ka? Nung panahong kailangan kita. Ba't mo ko iniwan? Ang sakit ng maiwan, di ba? Ba't mo ko iniwan, Lord? Umaasa ako sa iyo. Nasaan ka, Panginoon? And the Lord replied, ang sabi niya, anak, yung nakita mong 1 set of footprint, that is mine. That's my footprint. Sa panahong may problema ka, sa panahong lugmo ka, that's the time I carry you. Haven't you noticed? Hindi mo naramdaman yung kalong ng Panginoon? Nung panahong wala ka nang makapitan, nung panahong talagang bagsak na bagsak ka, lugmok na lugmok ka, I'll tell you, pasan-pasan mo ang mundo, yun yung panahong kinalong ka na ng ating Panginoon. There is only 1 set of footprint, and it shows God is true to His promise. Then I will carry you. Have faith in God. Don't feel na tayo inabandon ni God, na tayo iniwan ng ating Panginoon sa panahon ng problema. Sa panahong may problema, mas nandyan si God. Ang tanong, are we resilient sa panahon ng problema? Kaya pa ba magtiwala sa ating Panginoon? O pa may problema, nagwawala na tayo? Instead na magtiwala, nagwawala. Instead na umayos, lalong sumasablay. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng problema, sa panahon ng failures, kaya pa ba nating bumangong muli sa ating buhay pananampalataya? That is resiliency. Resiliency is the capacity to withstand or to recover quickly from difficulties and toughness of life.
ability to withstand adversity and bounce back from difficult life events. Iyan po ang ibig sabihin ng resiliency. You have the capacity to withstand or to recover quickly from difficulties and toughness. Life is hard. Amen? Alam niyo, ang Kristiyano, yung buhay Kristiyano natin, God knows the end of our story. Do you believe that? Alam na ng Diyos yung takbuhin mo at ang hangganan at dulo ng buhay mo. Alam na niya. Tama? God is all-knowing. God is a sovereign God. And along the line, as you start your race in God, the finish line is there. Alam na ni God ang story ng buhay mo. God knows our story. Along the line, pag ikaw'y lumakad bilang mananampalataya, nakapalibot sa atin ang problema, ang biyanang masungit, ang boss na makulit, ang kaibigang nananaksak sa likod, ang pasaway na kapitbahay, ang hindi tapat na asawa. Nakapalibot yan. Dadaanan mo yan. Okay, God allows it. Hindi ito walk in the park ang buhay Kristiyano. Na parang, along that way, you gonna whistle and sing, parang walang problema, parang everything is okay, life is colorful. Hindi yan ang buhay Kristiyano. You know why? God is more concerned on your improvements, on your maturity, than in your comfort. What we want is comfort. Ayaw natin ng masikip. Ayaw natin ng mainit. Ayaw natin ng marumi. Ayaw natin ng problema. Nobody wants us problems. Tama? Along the way, dadaanan mo yan. May trials. Makakasalubong mo yung problema. May bagyo, may unos ng buhay. Ang tanong, pag dumating sa iyo yan, at tinamaan ka ng problema, babagsak ka. Tanong, kaya mo bang tumayo? Kaya mo bang bumangon muli? Naranasan mo na ba yung problemang akala mo wala na, tapos na ang buhay mo? Wala nang bukas? Bagsak ang negosyo? Na pinangarap mo, someday, this will be a big boom on my career. Sinimulan mo. Then along the way, dumating yung problema, yung inaasahang pagkaganda-gandang negosyo, nabaon ka sa utang. Na hindi ka na makalabas ng bahay sa dami ng naniningil sa'yo. Kada darating yung rider, Ma'am, dyan po si ano? Akala mo, maniningil na naman. Shopee po ito, delivery. Lazada po ito, delivery. Ayaw mo na magpakita. Yung inaasawang pagkaganda-gandang pangarap mo, hindi natupad. Hihinto ka na. Nung nag-apply ka ng trabaho, bumagsak ka sa interview. Sa exam mo, nag-fail ka. Inaasam mong nasa top 10 ka, wala ka. Natanggal ka. Yung inaasam mong pagkaganda-gandang pamilya na pinangarap mo, kung nagsimula ka ng pamilya, after 5 years, may bahay na kami. Then on the next year, patayo kami ng negosyo. On the following year, you have a plan. You have your future plans. Inayos mo na lahat. Ang ganda. Pero after 5 years, naghiwalay kayo. Nagkasamaan kayo ng loob. Nagsaulian kayo ng properties. Kaya mo bang tumayo? Yung inaasa mong ministry, yung inaasa mong ganda ng buhay, yung inaasa mong pamilya, yung inaasa mong negosyo, yung inaasa mong kalusugan. Why me? Kayo mga adult, kayo mga senior, marami na tayong takot sa buhay. I'm now going to 59. Next year, senior na ako. Bait ng Panginoon, nanay, magkaklase na tayo. Ba?
Tayo na yung mga privileged citizen ng Pilipinas. 20%. Hindi na tayo mandadaya. Next year. At our age, marami na tayong takot in life. Si Brother Boyet, nung makilala namin yan, may sakit sa puso yan eh. Nung kami nag-conduct sa Kalayaan, parang community service, no? Nagpunta kami doon, 25th anniversary ng church. So that was, mga 19 ano yun, Brad? Mga 20 ano yun? 1991? Nung makilala namin sila. Gano'ng katagal. May sakit siya sa puso. Di ba? 1991 to 2024 na. Buhay pa rin eh. Buhay pa rin. Anong ibig sabihin yan? Mabiyaya ang Diyos sa'yo, brother. Di ba? Pwede mong sabihin, wala na eh. May sakit na ako eh. Hindi na ako pakikinabangan ng Panginoon. Hindi ko na kaya. Bakit, Lord, sa dami-dami ng tao sa mundo, ba't ako pa? It is always our question before God. Why me, Lord? Why me? Ang dami naman pwede magkasakit ng cancer, sakit sa puso, leukemia, ba't ako pa? Ba't hindi sila? We always question our God. But God allowed those things to happen on us. Failures is part of life, Melody. Hindi habang buhay, tagumpay tayo. Daranas tayong madapa. Tama? Walang bata na hindi nadapa. At sa kanilang pagkakadapa, doon nila natutunan paano lumakad. Paano tumayong muli. Pag nadapa ka, Brad, ang dapat mo lang gawin, tayo lang. Bangon uli. Sabi ni God, renew your strength. Wait upon the Lord. Bumagsak ka sa exam, di aral ka uli. Alam niyo po, mga kapatid, failure is part of our life. Si inventor ng light bulb, Thomas Alva Edison, phonograph, incandescent light bulb, siya. Okay? How many times he failed? 1,000 times to perfect the light bulb. And one reporter asked him, "Sir, how many times you fail?" Sabi niya, it's not a failure. 1,000 times experiment niya. How many times you fail in your experiments? Sabi niya, oh, my dear, it's not a failure. 1,000 times, it's a way of eliminating what will not work. Yung 1,000 times na hindi nag-progress yung kanyang experiment, 1,000 times natanggal na. Alam ko na, hindi mag-work to. So, I am nearing to perfection. Alam niyo kung paano niya inimbento yung light bulb? Ang pinakamahirap dyan yung sa incandescent bulb, nakita niyo yung sa loob may arko, yung parang may wire na maliit, na siya nagbibigay ng nag-glow. Yun ang pinakamahirap yung filament na tinatawag. Yun yung kanyang pinag-experiment kung ano yung maglalast. Ano yung tatagal? Gumamit siya ng cotton. Gumamit siya ng bamboo. Alam niyo ba sa Japan, yung kinuhaan niya ng bamboo, na ginamit niya as a filament, meron siyang may ginawang monument para sa kanya yung Japan. Yung Japanese government, in memory of Thomas Alva Edison. Na gumamit siya ng kanilang bamboo, used as a filament, na tumagal lamang ng 12 hours. So, nag-experiment siya. Kung ano yung pwede, ano yung tatagal, hanggang sa perfect niya, yung incandescent bulb. And he said, isang quote niya sa kanyang biography, sabi niya, kasi ang tabi sa kanya ng mga tao, you're a genius. Ang sabi niya, alam niyo ba, ang genius? A genius is 1% inspiration and 99% perspiration. What does it mean? 1% inspiration and 99% perspiration.
What does it mean? It means you need to work. You need to work hard. For you to achieve goal in life, kailangan mong pagtrabahuhan. Hindi lamang magaling ka kasi. Kung wala siyang kinondok na experiment at hindi siya naging tenacious in facing problems and failed experiments, nag-give up na siya. Can you imagine 1,000 times? It doesn't work. It never worked. 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 But he never stopped. He never quit. Are you a quitter? When things never work, will you quit? I tried. Sir, I tried. But it doesn't work. I tried many times. It doesn't work. I tried again. It doesn't work. And then you're gonna quit? Many people failed in life not because they lack skills, but because they quit too soon. Ang aga nilang bumitaw sa laban. Mga nanay, laban lang. Ilaban mo ang pamilya mo. Ilaban mo nanay ang anak mo. Mga tatay, ilaban natin ang pamilya natin. Don't quit too soon. Mahirap ang buhay, yes. But once we quit, sino maapektuhan natin? The whole family that we love most. It's so dear to us. Then why quit? Kung mahal mo sila, huwag kang huminto. If that is your passion, Star, ang kanyang kurso sa UP ay musicology. Kung yan ang passion mo, never stop. Don't quit. Hindi madali yan. Ang kasabayan mo sa UP, maaaring sa tingin mo, mas magagaling sa'yo, mas bihasa sa'yo, at sometimes, dina-downgrade ka. Oo. But don't quit. Go on. Be tenacious. Be determined. Yan ang ugali meron si Abraham Lincoln. He is so determined, he is so resilient in life until he became the best president of the United States. He failed in Congress. He failed in business. Lost in family. Pero he never stopped. Kaya, are you a quitter? Madali ka bang sumuko? Madali ka bang umayaw? Nakita nyo yung ugali ng mga bata na naglalaro. Tama? Pag sila na ang taya, biglang, ayoko na. Umaayaw na. It's an attitude. It's a character. Pag mahirap na ba ang buhay, aayaw ka na. Pag nakakapagod na ang ministry, bibitaw ka na. Pag di mo na makasundo si preacher, ayaw mo na. Pag nasermonan ka, hands off. Sermon lang ba katapat natin? You will gonna pass through those problems in life for you to reach the end of your story. At yung pagdadaanan mo yan, mga minamahal, you will revolve on the troubles and problems in life to make you a better, improved person in the sight of Christ. Tuloy mo lang. Dadanasin mo yan. Mahirap ang buhay. Life is hard, I'll tell you. At my age, 58, going to 59, life is hard. Hindi po madali ang buhay. Failed business, I experienced those. Failed expectations, I experienced those. Diba? Lahat tayo meron yan. Ang tanong lang, magpapatuloy ka ba o hihinto ka? Nasa iyo yan. Do you have resiliency? So why? Why we need resiliency? Number one, perplexed, puzzled, and disillusioned. How to be resilient? Ito po yung buhay na dapat natin makita. We are perplexed, we are puzzled, we are disillusioned. Ano yan? Perplexed, naguguluhan.
naguguluhan ka, hindi mo maintindihan. Puzzled, tuliro, nalilito tayo. Disillusion, ito yung inaasahan mo, di nangyari, dismayado tayo. Okay? John 16:32. Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. Sino kasalita? Ang Panginoon Jesucristo. Sino kausap niya? Mga apostoles. Ang sabi niya, narito ang oras ay dumarating, oo, dumating na kayo'y mangangalat. Iiwan niyo ako. You're gonna abandon me. Ang bawat tao sa kanya-kanyang sarili, at ako'y iiwan ninyong mag-isa. This statement cannot comprehend by the apostles. Ang sabi ng Panginoon, you're gonna betray me. Kagaya po natin, mga minamahal, na-experience natin na tayo ay ma-move mula sa pag-asa sa disillusionment. Madismaya tayo. Inasa natin mangyayari, hindi nangyari. From faith to doubt. Panginoon na to eh. He is the Messiah. Pati iiwan niya kami. Hindi nila maintindihan sinasabi ng Panginoon sa kanila. When John 16:16 and 17. John 16:16 and 17. Ano sabi ng Panginoon? A little while, and ye shall not see me, and again, a little while, and you shall see me, because I go to the Father. Verse 17. Then said some of his disciples among themselves, what is this that he saith unto us? A little while, and you shall not see me, and again, a little while, and you shall see me. And because I go to the Father. Hindi nila maintindihan. Ano tong a little while? Mawawala siya. A little while, babalik siya. So, the Lord Jesus Christ foretold them what will gonna happen. At hindi ito maintindihan, and it caused disillusionment, discouragement, confusion, doubt sa mga apostoles. Ito po yung mga loyal followers ni Jesus. The idea of deserting Christ was foreign in their thinking. Pinigyan na namin ang buhay namin para sa iyo eh. Kasi iiwan ka namin. They never anticipate that they would deny or leave the Lord. It is so disappointing. In Matthew 26 verse 45, Jesus was arrested and the disciples did scatter. Yung pinagkakatiwalaan ni Christ na kasama niya, ang sabi niya, iiwan niyo ako. Matthew 26:45, then cometh he to his disciples and saith unto them, sleep on now and take your rest. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Verse 46, rise, let us be going. Behold, he is at hand that betray me. Nariyan na ang magkakanulo sa akin. Verse 47, at samantala nagsasalita pa siya, narito dumating si Judas, talagang laging may Judas sa organisasyon, na isa sa 12, at kasama niya ang lubhang maraming taong may mga tabak at mga panghampas mula sa mga pangulong saserdote at sa matatanda sa bayan. 55. Sa oras na iyon ay sinabi ni Jesus sa mga karamihan, kayo bagay nangagsilabas na waring laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako? Araw-araw ay nauupo ako sa templo, nagtuturo at hindi ninyo ako dinakip. 56. Datapwat nangyari ang lahat ng ito upang mga tupad ang mga kasulatan ng mga propeta, nang magkagayoy iniwan siya ng lahat ng mga alagad at nagsitakas. Christ was forsook, was abandoned by His disciples. Behold, the hour cometh,
that ye shall be scattered, every man to his own. Natupad po ang sinabi ni Christ. Nagsialisan, nagsipagtakbuhan ang mga apostoles, ang mga disipulo. Not only that, Peter denied the Lord. How many times? 3 times. Diba? He denied the Lord 3 times. In Matthew 26, verses 69 down to 75. Verse 74 na tayo. Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately, the 3rd time, he denied the Lord, and immediately the cock crew. 75, and Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out and wept bitterly. He denied the Lord. Sino si Pedro sa buhay ni Jesus? Isa sa pinakamalapit na apostoles ng Panginoong Jesucristo. Si Pedro. But he denied the Lord Jesus. Nung una, ang sabi ni Pedro, akong bahala sa iyo, Panginoon. Iiwan ka ng lahat, maliban sa akin. That is what? A testament coming from Peter. But his action is not in accordance to his word. Nung tinanong na siya, parang kaboses mo ang Panginoon. Kaboses mo si Jesus. Kasama ka niya. No, it's not. No, it's not. To the point that he cursed. Nagmura na siya dahil ayaw siyang paniwalaan ng mga tao. Our action, mga minamahal, Marcia, sabi natin, mahal natin ang Panginoon. We love the Lord. We love the ministry. We love the church. We love the pastor. But our actions sometimes betray our God. Sometimes we betrayed our faith by our weaknesses. Pinagpapalit po natin ang pagiging mananampalataya sa pita ng laman. Pinagpapalit natin yung ating pananampalataya sa rangya ng sanlibutan. Pinagpapalit natin ang ating pananampalataya sa kasalanang hindi mapagtagumpayan. Lahat ng kahinaan po natin, alam ni God. Lahat tayo may weaknesses. Tama? Do you believe that? All of us have weaknesses. Iba-iba lang. Pero lahat tayo, meron dyan, mahina sa sigarilyo. Iba mahina sa alak. Iba mahina sa sugal. Iba mahina sa babae. Iba mahina sa lalaki. Tama? Iba-iba yung kahinaan natin. Iba mahina sa pera. Pag pera na pinag-usapan, nag-iiba na ang kulay. Iba-iba ang ating kahinaan. Life is a choice. Mamimili ka. Bibigay ka sa kahinaan mo o magtatagumpay ka. Tandaan po natin ito. There hath no temptation taken to you but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able. But God will also make a way of escape that you may be able to bear it. Ibig sabihin, mga minamahal, lahat ng pagsubok, lahat ng tukso na darating sa buhay natin, sukat para sa atin. Yung problemang meron ka ngayon, lahat na may problema, taas ang kamay. May problemang hinaharap, taas ang kamay. Nakakaingit naman kayo, wala kayong problema. Lahat tayo may problema. Tama. Problemang relasyonal, problemang material, problemang pinansyal, problemang pangkalusugan. May problema tayo sa anak, sa asawa, sa boss, sa pag-aaral, sa kaibigan, kapitbahay, biyanan, manugang, may problema tayo. Tama? Sometimes, ikaw nga ang problema eh. Lahat tayo may problema. Pero tandaan po natin, walang problemang darating sa'yo na hindi sukat para sa'yo.
It's not bigger than you. It's what you think, but it's not. You can live a worried life. Tama? Pwede ka mabuhay sa pag-alala, pero hindi dapat. Kaya ko ba to? Kaya. Dahil sinabi ng Panginoon, there hath no temptation taken to you, but such as is common to man. Ibig sabihin, alam ng Diyos ang iyong kapasidad na kaya mo yung problemang yan. Kaya niya binigay sa iyo. Dahil ang nais ng Panginoon, matuto ka mula sa problema na yan. And God will make a way of escape. Gagawa ng daan ng Panginoon. Pag binuksan ng Diyos ang pintuan, para ka makatakas, tumakas ka na. Tama? Kung may nagiinuman dyan at kahinaan mo pag-inom, huwag ka na dumaan dyan. Kung ang kahinaan mo babae, huwag ka na pumunta ng bar. Huwag ka na magbuklat. Kung ang kahinaan mo pornography, huwag ka na magbukas ng porn. Tama? Kung kahinaan mo pagkain, kahinaan ng marami, pag pagkain na, lahat ng masarap sa akin. Alam niyo, pag tayo nagkakaedad na, ganitong edad, di ba? Hindi ka na kumakain ng masarap. Ang hinahanap mo na, ano yung makakabuti para sa'yo. Hindi ka na kumakain para masarapan. Magkaroon na ng laman. Kasi alam mo na kung ano yung bawal sa'yo eh. Pag bata pa, ayaw ng gulay. Amen, mga kabataan? Pag gulay ang ulam, tiyak na iiwan. Tiyak ang uubo si tatay at si nanay. Pag isda ang ulam, nandyan sa paminggalan, ipapasok sa rep, ayaw ng kabataan. Ang gusto nila, fried chicken. Ang gusto nila, pork chop. Ang gusto nila, hotdog. Pag yan, ubos. Ganyan din tayo ng kabataan eh. Tama? Naalala mo, ganyan ka din ng kabataan. Hindi hiwalay mo pa yung ulam. Hindi hiwalay mo pa yung mga gulay. Pipiliin mo isa-isa, ayaw mo yan. Paano pag ampalaya ang ulam? Oh my. Parang gusto mo nang isumpa yung hapagkainan. Ayaw mo nang kumain. Bakit yan ang ulam? Pero nagkaedad ka na, napakapili mo noon. Ngayon nagkaedad ka na, mas naging mapili ka. Hindi na yung masarap, kundi ano yung makakabuti para sa atin. Nung ayaw mo nun ng gulay, ngayong matanda ka na, ano kinakain mo? Babalik ka uli sa tinanggihan mo. Amen? Tanggi ka ng tanggi sa Panginoon, ayaw mong sumunod. Layo ka ng layo sa Diyos, ayaw mong sumunod. Akala mo, kaya mong layuan ng Panginoon? Kaya mong tanggihan ng Diyos? Darating sa punto ng buhay mo, ibabalik ka ng Diyos. Sa paraang gusto niya na masasaktan ka. Akala mo, di mo nagawa, natakbuhan mo ang Panginoon, natakasan mo ang kalooban ng Diyos. Alam mo, maraming Kristiyano, dinadaya nila ang sarili nila. Sabi niya sa isang pastor, Pastor, alam mo, nung ako'y lumayo sa gawain ng Panginoon, inuna ko yung gusto ko. Alam mo, kinukumbisi ko yung sarili ko na masaya ako. Kinukumbisi ko ang sarili ko na tama yung desisyon ko. Kinukumbisi ko ang sarili ko na hindi ako nagkamali. Kapatid, huwag mong kumbinsihin ang sarili mo. Pag lumayo ka sa Panginoon, sakit ng kalooban ang daranasin mo. Huwag mo nang dayain ang sarili mo na masaya ka, na wala ka sa kalooban ni God, na masaya ka na hindi ka gumaganap sa kalooban ng Panginoon, na masaya ka na wala ka ng prayer life, na wala ka ng devotion, na wala na sa iyo ang Word of God, na wala ka na sa pananambahan, na wala ka na sa ministry. Huwag mong lokohin ang sarili mo, hindi ka masaya. Sasaya ka ba? Bakit? Ano pa in-offer sa'yo ni Satan? Kasiyahan?
Demas loved the present world and the pleasure on it. Pinangako sa ni Satan ang kasiyahan, yung freedom, yung joy. Kapatid, Kristiyano ka ba? Mas pininiwalaan mo si Satanas kaysa sa salita ng Diyos. Satan is a liar. Harap-harapan kay Kristo. Anong sabi niya? Kausap na niya ang Panginoon. Tumalon ka. Di ba sasaluhin ka ng mga anghel mo? Di na siya sa pinnacle. Nakita mo nakita mo lahat yan? Magpatihulog ka, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Lumuhod ka sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat yan. That's the promise of Satan to Jesus. Just follow me. Just worship me. Sa iyo ko ibibigay lahat yan. How dare he? To accept an authority he doesn't have. Kanya ba to? Lahat to sa Panginoon. In the beginning, God created heaven and earth. Sabi niya kay Jesus, ibibigay ko sa iyo. Sinungaling talaga eh. Di ba? Kung sa mukha ni Kristo nagsinungaling si Satanas, sa mukha mo pa kaya? Dadayain ka ng dyablo. Sabihin ng dyablo sa iyo, ang gwapo-gwapo mo. Hinahabol ka ng mga chicks. Dahil habulin ka ng chicks, magkaka-girlfriend ka. Dahil nagka-girlfriend ka, makapag-asawa ka ng maaga. Dadayain ka ng dyablo. Sabihin sa inyo ng dyablo, napakagaling mo. Kaya mo silang paikutin. Gamitin mo yung talento mong yan para kumita ka. Ang galing mo magtago ng maliit na papel. Gamitin mo yan para makapagkodigo ka. Hindi ka mahuhuli ng teacher mo. Dadayain ka ng dyablo. Satan will offer to you joy. Can he give joy to us? Can he give freedom to us? Na pag sinunod mo siya, magiging malaya ka? No, it's not. Ang kalayaan nasa Panginoon. Ang joy, it is only God can manufacture joy. Si Satan, he cannot do it. Pero ipapromise niya sa'yo, ang joy, ang kapayapaan, but he cannot manufacture it. He has no authority on it. Huwag tayong padaya. Life is a choice, mamimili ka. Simbahan o sanlibutan. Si Kristo o ang kasalanan. Pananampalataya o pagwawala. Your action shows your choice. Magpapatuloy ka ba o tatalikod ka sa ating Panginoon? Susulong ka ba o hihinto ka? Pag ikaw perplex, naguguluhan ka, ba't nangyayari sa akin to? You are disillusioned, nadismaya ka, yung inaasahan mo hindi nangyari, you will be discouraged, you're gonna question God, is God still on His throne? Susulong ka pa rin ba? Magtitiwala ka pa rin ba? Sa problemang hinaharap mo? Tutuloy ka pa rin ba? It all boils down, sino siya sa buhay mo? Sino ang Diyos sa'yo? Siya ba ang Diyos mo? Siya ba ang Panginoon mo? Siya ba ang tagapagligtas mo? Siya ba yung minahal mo? It is who you know. Gaano mo kilala si God sa buhay mo? Sino si God sa buhay mo? Sino siya sa'yo? Is He a loving God for you? Or is He an angry God? Is He a God who sustains everything? Who supply everything? Who promise that He will never leave you nor forsake you? Or He is a God who abandons you in times of problems? Sino ang Diyos sa'yo? Ang Diyos ba madamot? Ayaw kang bigyan? Ayaw kang bigyan ng answered prayer? Ipinagdadamot sa'yo? Yung bunga sa gitna ng halamanan, ayaw ipatikim sa'yo? Ipinagbawal sa'yo? Ganun ba siya kadamot?
Ganun ba pagkakilala mo sa Diyos? Sino si God para sa'yo? Sometimes in our life, we are perplexed. We are disillusioned. We are puzzled. Sa lahat ng yan, mga minamahal, alalahanin po natin, God is still on His throne. Andun pa rin ang Panginoon. Siya pa rin ang Diyos natin. Yung story po ng mga disciples, when they scattered sa nangyari sa Panginoon, is the same story that we have. After na si Christ mag-resurrected, yung mga tao nang iwan sa Panginoon, they became evangelists. They spread the gospel of Christ. Their disciples' story is our own story. The story of resilience. A story of hope. It has a dark and confusing on the middle, but led us to an amazing conclusion that Christ is still on His throne. Siya pa rin ang Diyos natin. He controls everything. When things happen on us and God allow it, it must be beautiful. Ang kailangan lang, yung ating pananampalataya, yung ating pagkakilala sa ating Panginoon. Yes, iaalaw ni God yung bagyo ng buhay, matutumba tayo, madadapa tayo, mahasaktan tayo, pero dahil ang Diyos ay buhay, tatayo tayong muli. Babangon tayong muli. There's another chance for us. We will bounce back on our faith because we do believe that God is not yet finished on us. Kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Kapatid, hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. God wrote a very nice story of your life. Di ba ano ang ganda ng istorya pag nanonood ka? May kontrabida lagi. Pag inalis mo ang kontrabida, walang kwentang istorya. At gumaganda ang ending nito dahil nagtatagumpay yung bida. In your life story, kapatid, as the Lord wrote it, ikaw ang bida. Ikaw ang binugbog. At ikaw yung bumangon at tumayo dahil nagtiwala ka sa ating Panginoon. Mga minamahal, problems will gonna bend us, but we are not going to break. We are bended to be flexible. There is resiliency. Mga minamahal, sa buhay natin, when God allows problems in life, magtiwala ka sa Panginoon. Maguguluhan ka, malilito ka, magtataka ka, pero isipin mo lagi, when God allows things to happen on us, it must be beautiful. May purpose si God. Ba't ka nagkasakit? Ba't ka nalugi? Ba't ka umuwi? Natalunan? Ba't ka bumagsak? Ba't di ka pumasa? Ba't ka ni-reject? Ba't ka binasted? Ba't ka binash? Hanapin mo ano yung purpose ni God. Ba't nag-aaway yung magulang mo? Ba't iniwan ka ng tatay mo? Ba't iniwan ka ng nanay mo? Bakit? Dahil di ka mahal ng Diyos? Ba't hindi perfect yung family ninyo? Eh, ang pangarap mo sa buhay? Lagi mong isipin, may plano si God. God has a purpose. Ang naisipan ng Panginoon, not comfort in life, but God wants us to improve in life. God wants to develop something in us. We are like what? A pearl. A pearl is a product of irritation. Pag pumasok yung sand sa loob ng shell, ang gagawin ng oyster,
magde-develop siya ng isang liquid to cover the irritation. The bigger the irritation, the bigger the pearl. Hanggang sa kada cover niya, kada release niya, dahil ayaw niyang ma-irritate because of the sand, i-cover niya ito na i-coat niya ng liquid. Na yung liquid na yan, it becomes what? A precious pearl. Pearl is a product of irritation. Mula sa irritation sa buhay mo, mula sa mga gumugulo sa buhay mo, mula sa mga problema sa buhay mo, it will become and develop a better you. Allow it. Don't reject it. Don't quit on it. You will become a precious jewel in the sight of the Lord. Be resilient. Matutumba, babangon. Madadapa, tatayo. Sa mga bisita, inimbitahan po namin kayo upang inyong makilala ang tagapagligtas. Kailangan mong tumatag sa hamon ng buhay, kailangan mong makilala ang ating Panginoon. I always ask people, do you want to go to heaven? And they always answer me, yes, sir. Who among you wants to go to heaven? Can you raise up your right hand? All of us. We want to go to heaven. Thank you. Thank you. Lahat tayo. Even our visitors wants to go to heaven. And then I always ask our guests, sa tingin mo, ano yung dapat mong gawin para pumunta ka ng langit? And they always answer me, gagawa po ako ng mabuti. It is always the answer. And I tell them, who created heaven? And they answer, si God. And who wants us to be there? Si God. Kung nilikha ng Diyos ang langit at ang nais niya makarating tayo sa langit, therefore, conclusion is, God will provide a plan for us to go there. Tama? Gagawa ng plano ang Diyos, ng paraan ng Diyos, para tayo mga tao, makarating yung langit na nilikha niya. Tama? Ang tanong ngayon, eto. May plano ka para pumunta sa langit. May plano si God para marating mo ang langit. Pag yung plano ni God at yung plano mo pareho, jackpot tayo. Marating mo ang langit. But sad to say, pag yung plano ni God, hindi akma sa plano mo. Kahit anong gawin natin, kahit anong pilit natin, you cannot reach heaven. Why? It's opposite. Nga ang tanong, ano yung plano ni God for me to go to heaven? Ang sabi po ng Bible, you search the Scripture, for in them you think you have eternal life. John 5:39. Kung naghahanap ka ng buhay na walang hanggan, naghahanap ka ng kaligtasan, huwag ka magtanong sa mga ninuno. Huwag ka magtanong kung ano yung nakagisnan. Magtanong ka sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible, you search the Scripture. For in them, sa Bible, you think, iniisip ninyo na ano? Na meron kayong buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, nakatala sa Biblia. Kaya kung naghanap ka ng kaligtasan, saliksikin mo ang Biblia, ang sabi ng salita ng Panginoon. You search the Scripture. So dito po nakatala yung ating kaligtasan. Paano tayo pupunta sa langit? Okay? So alamin natin, what is the plan of God for us to go to heaven? Ito ba ay sa paggawa ng kabutihan? Can I go to heaven on my own? Paggawa ba ako ng kabutihan, ito ba ay sapat na para marating ko ang langit? What the Bible says. I don't want to malign anyone. If that is your belief, ginagalang ko po iyan. But I want you to know what the Bible says. Kung yan ang nakagisnan mo, na paggawa ng kabutihan, pupunta ka sa langit, let us banggain natin sa salita ng Diyos. Kung ito ba sinasabi ng Panginoon. Okay? At alamin natin, ano ba yung plano ng Diyos for us to go to heaven. Ephesians 2:8, subukan natin. Ephesians 2:8 and 9. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So sa biyaya, tayo ay nangaliligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hindi sa ating sarili. Okay? Hindi sa ating sarili. Ito ay regalo ng Diyos. Verse 9.
Not of works. Hindi sa ating sarili, hindi sa ating sariling gawa. Not of works. Paano punta sa langit? Gagawa ko ng mabuti. Sinong gagawa ng mabuti? Ako. Ang sabi ng Diyos, it is not of yourselves. Not of mine. Not of yourselves. Hindi ikaw. Upang ang sino man ay huwag magmapuri. Verse 10. For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. So tayo po nilikha ng Diyos para sa paggawa ng mabuti. Pag pinasa mo yung 8, 9, and 10, for by grace are you saved. Andun ang kaligtasan. Okay? And then the Lord, sabi sa verse 9, hindi sa iyong sarili. Hindi sa ginawa mo, kundi sa ginawa ni Kristo. Anong ginawa ni Christ? He died for us. Siya yung namatay para sa atin. Yung ginawa niya, ang i-acknowledge ni God, hindi yung ginawa natin. Kaya ang sabi ng Bible, not of works, lest any man should boast. Verse 10, after na pinag-usapan ng kaligtasan, ang sabi ng Panginoon ngayon, ito yung good works. You are created unto good works. Nilikha ka para sa paggawa ng kabutihan. Subalit ang tao ay nagkasala, napalayo sa Diyos. Dahil out of the love of God, ang produkto ng tao kasalanan. Kaya our good works cannot pay for our sin. What gonna pay our sins? It's only the blood of Jesus. Kaya kung si Kristo hindi namatay sa krus, sino magbabayad sa ating kasalanan? Sino? Tayo. Sino nagkasala? Tayo. Sino dapat magbayad? Tayo. Sir, nagsinungaling lang naman ako minsan. Sir, nangupit lang naman ako minsan. Sir, ang lito mo lang ginawa ko saan wala pumatay ng tao. Romans 6:23. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Anong uring kasalanan? Lahat ng uri ng kasalanan. It is a general statement. Gusto mong malaman kung sino hindi papasok sa langit? Bigyan kita ng example. 1 Corinthians chapter 6, verse 9. Ito yung mga hindi papasok sa langit. Bawal. O, tingnan mo, baka nandito ka, ha? Verse 6. Chapter 6, verse 9. Yan. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived. Huwag kang padaya. Neither fornicators, nor idolaters, yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, nor adulterers, yung makikiapid, nor effeminate, yung pumapatol sa kapwa lalaki, nor abusers of themselves with mankind. Basahin ko sa Tagalog. Mas maganda sa Tagalog. May Tagalog kayo dyan? May Tagalog kayo? Verse 9. Ito po sa Tagalog, ha? O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Okay, sino daw hindi magsisipagmana? Yung mga liko. Yung mga unrighteous. Then sabi niya, kahit ang mga mapakiapid, hindi magmamana. Ang mananamba sa Diyos-Diyosan, hindi magmamana. Ang mga mangangalunya, hindi magmamana. Ang mga nambababae, katinigilan niya ng preacher Victor, na mabasa niya to, hindi magmamana. Stick to one na siya. Ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Okay? Sa kapwa lalaki. Ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Sabihin, pumapatol ka sa kapwa lalaki. Alam niyo bakit sideway ko lang ano? Very simple. Bakit ayaw ng Diyos ng homosexuality? Bakit? But ang Bible speaks against it. Kasi homosexuality is a sin. Bakit? Okay. Sino sa atin ang nilikha ng Diyos?
Taas ang kamay. Nilikha tayo ng Diyos. Nilikha ka ng Diyos. Tama? Nilikha ka ng Diyos na babae. Tama? Nilikha ka ng Diyos na lalaki. Tama? Okay. And then, na-feel mo, bakit ako'y anyong lalaki pero ang puso ko ay babae? Okay? Kaya anong ginawa mo? Nagpalit ka ng kasarian mo. Dahil ang damdamin mo, may anyo kang lalaki, pero ang puso mo babae. Okay? Then, what does it mean? Kung tayo po'y nilikha ng Diyos, ibig sabihin, nagkamali ang Diyos ng paglikha sa'yo. Katawang lalaki, pero nailagay niya, pusong babae. Mali si God. Nagkamali ang Diyos. Tama? Ang anyo mo, anyong lalaki, pero ilagay niya sa iyo, pusong babae. Kaya tumitibok ang puso mo sa iyong lalaki, kapwa lalaki. So you're telling to God, Lord, you commit mistakes on me. Nagkamali ka sa akin. Ang tanong, nagkakamali ba si God? Did He commit mistakes? Nagkamali ba siya ng paglikha sa iyo? Ng paglikha sa akin? Kaya po, homosexuality is an abomination before God. Because you are telling to God, Lord, you're wrong. You commit mistakes. You're miserable. You make my life miserable. No. Kahit kailan, hindi pwedeng magkamali ang Diyos ng paglikha sa tao. Kaya pagharap mo sa Panginoon, you change everything. Can God recognize you? Ikaw ba yung nilikha ko noon? Parang ibang-iba ka na. Paano ito papapasukin? Hindi kita kilala. Di ba tayo mga tao? Tao po. Sino po sila? Si ano po? Ay, sabi mo sa anak mo, pag hindi mo kilala anak, huwag mong papapasukin. Then you want to enter heaven? Hindi, ikaw ba yung nilikha ko? Then you are telling to God na nagkamali siya. Kaya hindi po pwede. We love them, but we hate sins. Iyan po. Ano pa? Verse 10. Ni ang magnanakaw, ito mga hindi papasok. Ni ang mga masasakim. Ni ang mga manlalasing. Naku po. Ni ang mga manlalasing. Kaya ako na-save, huminto na akong maglasing eh. Ni ang mapagtungayaw. Ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kasama ka ba dyan? Verse 11. Ito maganda. And such were some of you. Ang ilan sa inyo, ganyan, di ba? But you are washed. But you are sanctified. But you are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. But now you are saved. Noon, ganun tayo. Yun ang uri ng buhay na meron tayo. But now, you are saved. So pwedeng maligtas. Walang sinino ang Panginoon. Lahat pwedeng maligtas. Kahit ang mga homosexual, kahit ang mga drunkards, kahit ang mga mambabae, mga nangangalunya, at anong kasalanang meron ka, you have a chance to be saved before God. And such were some of you. But now, dahil tinanggap mo si Jesus, you are washed. You are sanctified. You are justified in the name of the Lord. So mga minamahal, hindi po yung ating paggawa ng katuwiran ang magdadala sa atin sa langit, kundi yung ginawa po ni Kristo. Not us, but Him. Kaya nga ang sabi niya, ang sabi ni Thomas sa Panginoon, sa John 14, paano naman nalalaman ng daan? Papunta doon sa pupuntahan mo, di mo naman sinasabi sa amin. Ang sabi ni Jesus sa John 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Siya lang. Siya ang namatay, nalibing at muling nabuhay para sa atin.
Wala nang ibang namatay para sa ating kasalanan, kundi si Kristo. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Siya lang po ang tagapagligtas. And if you want to go to heaven, ang kailangan mo si Kristo. After you got saved, after you receive Christ, ang inaasahan sa iyo ng Panginoon, yung good works. Doon ka gagawa ng mabuti. Bakit? Kasi doon ka bibigyan ng reward ng ating Panginoon sa paggawa mo ng kabutihan. Bilang isang mabuting anak ng Diyos. Ang kailangan natin ngayon, maging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos. Kasi pag ang tao ay makasalanan, hiwalay sa Diyos, hindi ligtas, we are apart from the family of God. Ang una mo dapat gawin, maging bahagi ka ng pamilya ng Diyos. Pag na-save ka na, naging bahagi ka na ng pamilya ng Panginoon. John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Naging bahagi ka na ng pamilya ng Panginoon. Ngayon, it's high time for you na lumakad ng matuwid at maayos sa harapan ng Diyos. Amen? Now, if you are saved, you are washed, you are justified, you are cleansed, what's next? You follow the will of God in your life. And what is that? You follow the Lord in water baptism. Kung mabuti kang anak ng Panginoon, susundin mo yung kalooban ni God para sa iyo. Kung mabuti kang anak, susundin mo ang kalooban ng Ama para sa iyo. Ang nais na Panginoon sa iyo, kung save ka na, you follow Him in water baptism. At ang simbahang ito, mga minamahal, tuturuan ka na maging matatag, maging matibay sa buhay pananampalataya na anumang unos ng buhay ay kaya mong mapagtagumpayan dahil kasama mo ang ating Panginoon. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Kami po'y nagpupuri sa iyo. Sapagkat sa lahat ng laban ng buhay, hindi mo kami iniwan. Sa panahon kami nagugulumihanan, we are perplexed, we are puzzled, we are disillusioned. Still, Panginoon, nandyan ka. Salamat po, hinahawi mo yung kurtina ng aming buhay, paglakad sa iyo, at unti-unti pinapakita mo sa amin, the end of our life is to give glory to your name. Kakapit lang kami, magtitiwala kami na ang lahat ng ito, hinayaan mong mangyari sa amin, na meron kang dakilang layunin, na you want us to mature, you want us to trust you more, you want us to be equipped in our Christian life. Salamat dakilang Diyos, pinatatatag mo kami, inihahanda mo kami, at inilalaban mo kami sa laban ng buhay. Maraming salamat po. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Habang tayo po nakayuko, habang tayo po nakapikit, wala po nakatingin sa paligid, kapatid, are you resilient in your Christian life? Pag dumating ba yung bagyo ng buhay, kaya bang tumayong muli? Pag ba ikaw'y nadapa sa iyong buhay pananampalataya, kaya mong bumangong muli? Ang sabi ng Panginoon, if you want to renew your faith, if you want to renew your strength, wait upon the Lord. As you wait, exercise your faith. Exercise your trust. Anticipate that God has a better thing para sa atin. Yes, dumadaan tayo sa pagsubok, nabihirapan tayo, nabibigatan tayo, pero alam natin, nandiyan ang Panginoon, nakatingin sa atin, nakatunghay sa atin, ready to help us. Ang inaantay niya sa atin, yung salitang, Lord, help me. Lord, help me. Lord, help me. Kung yan ang sinasabi mo ngayon sa umagang ito, the altar is now open for you. Lord is ready to help you. Just say to the Lord, Lord, babangon ako. I will not quit on my faith. Magpapatuloy ako. Haharapin ko ang laban na to. Problema pangkalusugan, problema sa pamilya, problemang pinansyal. Alam ko hindi mo ako iiwan.
in this moment in life, I know that you carry me. Salamat dakilang Diyos. Kapatid, the altar is now open for you. Dito po sa harap ng altar. Dito ka lumapit sa Panginoon. Dito mo sambitin sa Panginoon, Lord, kailangan kita. Mahirap ang buhay, mahirap ang laban, kailangan kita. Ipadama mo sa akin, Panginoon, ang presensya mo. Palakasin mo ang pananampalataya ko. Paliwanagin mo sa akin ang pagkakilala ko sa iyo na ikaw ay dakilang Diyos, ikaw ay mabait na Diyos, ikaw ay makapangyarihan Diyos. Lord, you help me on my unbelief. Strengthen my faith. Dito po, sa altar. Kapatid, haharap ka sa bagyo ng buhay, ang kailangan mo ang presensya ng Panginoon. Haharap ka sa bagyo ng buhay, ang kailangan mo yung pananampalataya mo matatag. Ihanda mo ang buhay mo. Life is so hard. Hindi mo pa nakikita kung anong dadaanan mo sa hinaharap. You need to prepare yourself. You need to strengthen your faith. Patuloy kang magtiwala sa Diyos. Patuloy kang magbasa ng salita ng Diyos. Patuloy kang manalangin. Patuloy kang mangunyapit sa ating Panginoon. Huwag kang bibitiw. Huwag kang bibitaw sa pananampalataya. Hold on. Hold on. God knows He holds our tomorrow. Dito po. Dito po. Sa ating mga bisita, kung di ka paligtas, you want to be saved, you want to know the Lord, narito po kami, tutulungan po namin kayo para maunawaan ninyong kaligtasan. Lalapit po sa inyo ang mga kapatiran, and they will share to you the gospel of Christ. So umagang ito, if you are saved, and you want to follow the Lord in water baptism, you want to be an obedient child of God, eto na po ang panahon, eto po ang pagkakataon. Mag-forward po kayo, if you want to follow the Lord in water baptism, at tutulungan po namin kayo to fulfill the will of God in your life. Kristiyano ka na, saved ka na, ang kailangan mo ngayon, pagsunod sa kalooban ng Diyos sa tubig ng bautismo. Be an obedient child of God. You may now go to your family and pray together. Pray one another. Let's pray.